dapat makakuha kagad kayo ng kill, dapat ma-burst nyo kagad. With Lancy's hero ngayon, yung Zushin, medyo matagal to eh. Parang, siguro ang goal lang nila, mabit-bit lahat, di ba? Parang ganun, kapag natalian. Kailangan ma-chain niya eh, kumbaga. Yung chain reaction, kumbaga, na tinatawag. And for me, ang magiging call later na Twisted Mind is to just disengage and hindi muna tayo makakita agad ng mga asim moments. And instead, bago tayo magpagong, nakikita pa rin natin, both of them still eyeing out kung sino nga ba yung mga pwedeng mabigyan. And checking out onto the gold lane. Interesting, medyo matagal na tayo nakita taga ng Harit onto Esme, pero sa gold lane pareho is something new ulit ngayong season. Oo nga, harapan sila doon eh. Nahihigupan lamang ng mga shield. Alam mo naman ang Harit, kada dash may shield eh, di ba? Meron. Pero sa ngayon, sisimulan muna natin ang unang pagong. Nandiyan agad ang Twisted. Okay, Mountain Shocker nagamit habang nilulong manipulation ng malaki shots and Sui with that turtle. Flicker ay nagamit na rin ni Kaloy. Andun yung heavy spin. Lanso with the flicker. Pero susunod sila. Andun yung beacon. Pinipinin si Sui. Pero ang tanong, makakaya pa. Doon dami siya TNC. Yes, sir! Zaida with the first blood. Ngayon, sinanubo na rin si Zaida. At nakadalawa pa. Oh my goodness! Si Benny Cutie, hinahabol itong si Sean. Kailangan na mag-flicker ni Sean. At napakagandang simula para sa TNC. That's 2 kills plus a flicker exhausted para dito kay Sean. Akala ng Twisted Minds na makakataka sila ng mabilis, but because of TNC's lineup na kaya nilang sumaze down, si Zaida, may movement speed yan, may mga dash din, si Lancy may Crimson Beacon, and even si Benny Cutie, mabilis yung movement speed niya, even iniwanan na nga niya itong si Nosha doon sa bottom lane. Ito yung lakas naman ng TNC, chase down, and yung mga extended team fights. Kasi hindi na naman ganun kadaling i-burst down ang members ng TNC considering the lineup na meron ng Twisted Minds. Maganda na sana yung idea na after objective, kakalas na lang, magdi-disperse na lang, pero because of them na wala pang item at hindi pa kaya pumatay at the moment, na maximize lang ng TNC yung situation na yun. Tama, and considering na nagamit na rin kasi ni Sean earlier yung RWM, so hindi nila afford yung mga extended na babad. Considering for TNC, yung talaga yung pinaka-strength nila, and for Lancy, mas gusto niya ngayon dikit-dikit kayo nasa harap niya lang. Ngayon, babalik tayo sa maaga rin pagsama ni Benny Cutie na mga ganon. Wala man siya sa support, wala man siyang nakuhang kills, but considering na kaya niyang i-force in an instant yung mga flicker for Sean, maybe a hard time para sa Kaloy and Sean tandem sa mid at may plano sa may bandang baba. Okay, si Sui, sumisilip na yung panda dito. Lancy, makakatunog. Tumalo na Tao na napag-examine force, pero hindi fully ma-maximize ni Nosha. Na-exhaust yung ultimate dito. Actually, pwede na sila mandalahin ng TNC kung gugustuhin nila. Pero sabi nila, okay, kalmahan lang muna natin 13 seconds para sa ikalawang pagong ng laban at kung may pwesto na, magkabit ng muna. That's a big rotation coming on Twisted, considering na nag-exhaust din sila kahit pa paano namang ultimate. Pero bagong lahat, syempre tutungo muna tayo dito sa pangalawang objective. Sisimulan ulit, ipupul lang ni Sui sa labas yung pagong. Eh, nakahatakin na muna. 8K ang buhay. Lancy ay nandito na rin. Pinaplan niya na yung lang. Pero ngayon, sino ang makakakuha? May heavy speed pa rin. Nakuha pa rin ito rin si Sui. Okay, si Benny Cutie sumipad na likod. Sean, kailangan na rin kumatras. Bravest fighter, nagamit na rin ni Lansu. Pero tiba-tiba ata si Benny Cutie sa mga shield na meron dito ang Twisted Minds. Ay, no, sir. Hindi! Kasi si Chato nakakuha noon. May pagbalibag din na gagawin pero nagamit yung Purify dito ni Lancy. Bibit-bitin with that lantern. Pero aatras na muna dito ang Twisted. Ang naging casualty lang, walang iba kundi si Sensui. And all of them happened while itong si Zaida ay kumukuha at nagnanakaw ng mga buff doon sa kabilang side ng mapa. Confident enough na siya na yung damage ni Lancy ay kaya nang pumatay ng isang Akai at the moment. Normally naman kasi, hindi pa ganun kakunat ang isang Akai kapag simula ng laban. Kailangan pa niya mabuild yung Radiant Armor niya. And Radiant Armor lang ang pinakamahalagang first item na pwede niyang i-build dahil doon sa threat ng isang Zeus and even ng Esmeralda, masakit din yan. Meron dyan ditong Molten Essence, pampabilis ng kanyang pag-clear ng mga jungle camp. Yun din yung isa sa pwede. Up next, yung Radiant Armor nandyan na. Pero up na rin kasi para sa side ng TNC for Trimar, yung kanyang War Axe. So, pag sumama na siya sa laban at pag nag-pryo ng Radiant Armor itong si Sensui, siya na yung mananakit ngayon. Oo, at i-expect talaga natin na more on a decisive team fights ang gagawin lagi ng TNC Pro Team considering na yun yung strength din nila. Sinabi natin ng Twisted, nasa kalasaning kalamangan pagdating sa early game. Pero with what's happening, TNC, they found the plan na somehow balik na rin at sila pa yung lumalamang dito, Burrito. Okay, tsaka napapansin
napansin natin na itong si Syla napakaganda at sobrang accurate ng paggamit niya ng kanyang mga Mountain Shocker. Kanina ay napindot niya and sobrang natatiming niya to. Bilang na bilang niya yung cooldown kasi after mag-cooldown yan, buhay na yung ikatlong bagong. So pwede na uli silang pumwesto at mag-antay kung anong gagawin ng Twisted. Gusto ko yung meron tayo counter sa jungle resource stolen at malaking bagay yun kasi mamaya nakakadagdag yun sa pangdadalikin sa Sui. Not necessarily meaning na yung turtle lang naman yung pwede mong i-contest but also yung ganitong mga aspeto talaga yung pwedeng ilalamang ng TNC. Na-force yung flicker dito ni Kaloy. Ngayon, nakakalahati na yung buhay ng Bagong. Go ba ni Trima rito? Siya ni Yoyo. Pasok din si Lansu. Nagamit yung kanyang great fighter. Lumiko. At sa may bandalikod, pero si Ensui pa rin nakakuha ng Bagong. Ngayon ay magpagtutulong-tulungan na ata si Kaloy doon sa may bandalikod. Kailangan naman si Ensui pero nandun si Merikit mahabol pa. Ayaw nila tantanan. Nagamit na rin dito yung river manipulation. Makakatakas at makakalpas si Lancy. Buhay itong dalawang miyembro from TNC habang ito na naman si Zaida umaagaw muli. Pero si Sean ay nakakuha. Siya ang nakasecure na purple na yun. Okay, multiple hits. Although si Sean nakuha niya purple ba, parang silver lining na yun. Considering na si Sensui nakakuha ng pagong pero namamatay din siya. Oo, kasi ang nagiging deciding factor for TNC, hindi sila lalaban ng objective-objective. Lalaban sila after the objective. And for the longest time, for three times na nangyari, pinapanalo nila lahat ng yon. For Twisted Minds, nami-miss out natin yung sanang agresibo na Kaloy, na Kaleya, yung pick-up sana. Unfortunately for them, wala nga burst. Dahil Eve, yung kanilang mid lane. Now, look at that differential on the gold para sa dalawang junglers. Diba? That's 2.5k na lamang ng isang Yison Shin against an Akai. So kahit pa hindi siya nakakuha ng neutral objective, nakakaagaw, nakakanakaw, nakakakill. That's a 302 Yison Shin. Yeah, bigay mo na objective. Sige, utility jungler ka. Pero it's all about the number and kill sa lahat. Equally distributed dito for TNC. Lahat sila na-activate dito. Yun nga eh. Tsaka ang magiging problema dito mamaya ng Twisted Minds, may kakampusan din yung damage nila eh. And napakahirap dito para sa isang Benny Cutie. Paano nila i-burst to? Paano nila pipigilan? Paano nila tutunawin ang isang full item na Esmeralda? Di ba dun pa lang mag-i-expend na sila ng napakaraming ultis, napakaraming spell. Yes. What more yung 4 na miyembro pa ng TNC? Yeah, What more yung 4 na miyembro pa ng TNC? Yeah, may panggagalingan naman ng damage. Looking at our chart, damage daw topping off dito si Sean. Pero problema with Sean, sabi nga natin, may specific time frame lang na magsashine yung even. After the RWM, sobrang vulnerable niya sa atake. Ngayon, para sa TNC Pro Team, nakala natin kanina baka mahirapan sila kay Esmeralda Gold. Pero yung beauty kasi dito is na-funnel din nila halos lahat dito onto Zaida. And even Lancy na kayang lumasit. Kung considering na well-formed sila, baka nga mamaya naka-Sky Piercer na to eh. The good thing for Twisted Minds is that hindi ganun kalaki yung disparity when it comes to Team Gold na nakuha nila. Dahil din yun sa objectives na nakuha ni Sensui from time to time. Pero this time, for TNC, ito na yung oras para ilaban nila yung objective. Although, naka-assassin sila, ang pwede mangyari, mag-turn yung TNC kapag humawak na si Sensui. Ayun na, 11k yung buhay ng Lord. Benny Cutie ay umaatabay lang sa may bandalikod. No shot, tawang dash. Andun yung nakamula sa Lord. Pero masok na with that falling storm moon. Sino makakuha ng Lord? Si Sensui pa rin. At ang kanyang instinct. Ngayon, nagamit na rin kagad yung ultimate dito ni Kaloy. Pero mamamaalam din siya. Si Chakto at ang 4 na, actually 5 miyembro yan. Kaya lang makakakuha din si Lansu bago siya tumumba. Pero hindi pa tapos si Benny Cutie dito. Falling storm rin, nagamit din niya. Hahabulin pa ba dito si Sean? Andun yung kanyang mga pokes. Pero si Chakto ay nakaantabay. Side as well. Kukunin na muna nila yung catapult doon. Pero si Benny talagang lumalalim. Decidido ito si Benny 2 for 1. Tapos multiple hits pa yung na-accomplish doon ng TNC. Napaganda rin kasi nung zone na ginawa ng Twisted Minds, even though na may chance ang TNC na pumasok doon, even Saida with the traceless in. Pag ginawa naman niya yun, ma-overwhelm siya sa crowd control. But Nosha and Sensui, Naku. Napaaga ata yung Zaman Force. Ang isa sa ninting ako dito, yung timing talaga is a bit off, pero grabe yung timing Benny, na Benny, Benny Cutie sa likod, Falling Star Moon, papasok. Uy! Naku po, natulaw kagad! Andun na rin yung Tsunamis na bilang follow-up! Sa harap? At ito na yung counter-engage mula din sa Twisted Minds. Wala na kagad si Benny Cutie, pero buhay pa rin si Lanzo na mag-examine force. Takbuhan Ayan pa din na. ng mga miyembro ng TNC! Andun na rin yung heavy spin! Kailangan ba ito si Kaluya? Baba na kanyang buhay, pero yung remuneration na gamit din! Lanzi buhay pa! Kailangan niyang umatras! 3 miyembro ang natitira para sa TNC! At makakabasag na Torre sa itaas! What a play! this is a clapback from Twisted Minds after getting those neutral objectives.
naghihintay lang sila ng oras and this is the perfect time to clap back against TNC. Nung moment na nakabuild up na si Sensui ng sustain items niya, nakakatangke na siya ng mga damage output from TNC. And not just that, even Sean, masyado nang masakit yung damage niya. Even Fennec Cutie falling down. Look at Nosha though. Okay, Purify nagamit kasabay pa nga ng Curse of Blood. Ay, grabe Pero hapon. andun yung Shinami Slam. Kailangan mag-traces dito ni Zyda. Nosha! Pero sino una mapupuruan? Si Nosha ka ata. Yung isa sa mga main damage hero nila Twisted. Mapapaalam na rin si Lanzo. Hindi pa tapos si Benny sa pananalasa. Kailangan naman to si Kaloy. Si Sensui, kukunin niya yung kanyang purple kasi alam niya for sure na ito ay target din at CNC. Pero kakalmahan muna ng Twisted Minds. Ipapahimay ko pa lang sana Joshi Cakes yung naging lamang ng Twisted. Binura na naman ang TNC Pro Team. You know what? That's a good find for TNC na alam nila din kasi na mataas yung team fight ng lineup na meron sila. If the Curse of Blood connects from Chakno, lahat pwede nang pumasok ng bara-bara eh. Pasok ng Mountain Shocker, pasok si Trimmer sa likod, pasok si Benny sa likod. I mean, daming freedom ng mga members ng TNC every time na maikakas ni Chakno at kokonekta yung kanyang Curse of Blood. Meanwhile, for Twisted Minds, kailangan pinpoint yung mga skills na meron sila. Kailangan malayer ng tama yung pasok ng Sensui and even Yep. ni Lanzu and even ni Nosha. Kasi once na mamali lang ng timing ang Twisted Minds, sobrang punishable ng TNC. Yes, there is no room for mistakes if you're Twisted Minds. Considering na sabi mo nga, it's all about the timing. Na kanina, actually, first time kong makita na maganda yung initiation ni Sensui. Sa wakas, yung heavy spin na gamit Yup. onto chase or pwede rin attempt na makapag-ipit instead of just focusing yung ultimates dito sa Lord Take na ngayon Kita. sinisimulan. Nakita, might be a reset, pero Sensui na ipin doon sa gilid, Okay. pati si Zayda, Lanzu. Zayda! Very good. Napakasakit yung damage! Abot! 2v1, ladies and gentlemen. Parang may Lanzo buhay pa ba siya? Hindi. Kasi makuha na siya ng 3-bar ngayon. Ilalaban na rin Twisted Minds na mag-examine force. Si Nosha! Ibang with that Nosha! vengeance. Pero si Nosha ay nagwawala. May makuha Buhay siya ng pa! kill. Tatlo, apat ang tutumba. Buhay pa! Buhay pa rin si Nosha, ladies and gentlemen. Pwede bang humabol si Kaloy? At si Chakno ay napakonceal na rin. Kailangan umatras na dito ni Chaka dahil ang Twisted Minds diretso ata sa gitna target nila. Apat agad na natanggal at ngayon, dire-diretso lang ang tingin. We're talking about the pinpoint layering and now Twisted Mind goes in! Ito na ata ang twist na inaatay nila. Ilalayo lang muna ni Chakno pero hindi sapat yung damage niya para pati nilang buhay ng mga minions na. Buti na lang ay nabuhay na si Zyda. Kailangan mag-atrasa ng Twisted. Pwede sila mag-turn doon sa Lord. Grabe yung action na ipinapawala sa magkabilang kupunan. Yun yung siksik liglig. That is the turnaround that Twisted Minds was actually looking for. Yung isolation na hinahanap din natin for the side of TNC ay nagamit pa ng Twisted Minds. And again, it's all about the perfect spot. Gusto nila ilalapag yung RWM. Gusto papasok si Lanzu. And Lanzu getting that kill against Zyda very early on the premature Lord fight. Doon pa lang nakuha na ng Twisted Minds yung panalo. And now, ballooning up the lead to 1.8k. May Lord na naman sila and they could possibly end this game. Ito yung maganda sa kay Lanzo, itapon katawan as long as hindi nga nila kaya sabayan harapan si Zyda, hiwalay mo, di ba? And naka-bonus pa dahil napatay niya. Looking at the items here, Josh, sino yung pwede na nating i-pinpoint? Isa na lang ang kailangan ni Zyda dito para mag-lock item siya. And look at that, that's a 4K halos na gold lead ng Yizun Shin. But then again, for TNC, hindi nila maipalo yun. Bakit? Because of Lanzu na kahit sino from the side of Twisted Minds na pasukin lang yung YSS, ma-force yung Traceless, pwede nilang bigyan. Damage is present. Look at Sean. May Divine Glaive na rin siya. May Glowing One. May Wishing Lantern. Hindi na problema sa Twisted Minds yung damage. Hindi na lang freedom ang nasa TNC ngayon, ikinukuha pa rin Kaloy? ng Twisted. Okay, ngayon si Kaloy yung babaan nila. Si Sensui naghahanap ng magiging target niya. Lanzu. Pero Torre lamang ang magiging punta rin ng Twisted. Mamamatay na rin yung Lord sa may bandang gitna. Ngayon, transition pa sila sa may top lane. Masyado pa malayo yung minions. At kompleto pa rin naman ang TNC. Pero kakalmahan muna ng Twisted. Ito ay round number 2 na. Okay, liliko naman sila ng attention dito. Nag-jump in na, sunod namin kinasa. Very cute yata magiging target nila. Nagamit yung Curse of Blood. Pero isa lang ang tinamaan. RWM. Manipulation mula dito. Sakit din, oh. Lanzu. Pero doon si Lanzu papasok na. Natali. Ayun naman si Very Cute. Buhay pa rin naman. Nakasayang! Pumasok na rin si Lanzu mga kaibigan. Si Chang Mambay na maalam din. Heavy speed ilalo nyo dito si Very Cutie. Ngayon magta-power lock na ata si Nosha at buong umunan. That Twisted Mind ay ready na tapusin ang laban na to. Game number 1. Ilista mo na sa